Andito na nga tayo sa Jordan River, isang malaking bahagi sa Bible history, sa kwento ng mga Israelita at sa panahon ni Jesus. At ngayong oras, dadalhin ko kayo kung saan nabaptize si Jesus. Isa itong site na marami sa mga viewers natin na gustong makita to. Pero dahil nga sa nangyaring gulo dito sa Israel, 4 na buwan ang inantay natin bago ulit makalabas. Bakit nga ba napakahalaga ito at marami ang taong pumupunta dito? Kapag nababanggit ang Jordan River, alam ko marami sa atin ang familiar dito. Pero hindi lahat ay naaalala kung ano ang kwento na nangyari dito sa Jordan River. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilee para magpabaptize kay John the Baptist. Ngunit tumutol si John at sinabi niya, "Ako po dapat ang magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Pumayag din si John at umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang baptism of Jesus ay mababasa natin sa Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya ganun na lamang kahalaga ang ilog na to. At marami mula sa iba't ibang bansa ang pumupunta dito. Hindi lang para makita ang lugar na to. Yung iba ay sinasadyang magpunta dito para magpabaptize sa parehong ilog kung saan nabaptize si Jesus ni John the Baptist. Pero hindi lang yon ang mga nangyari dito. After 40 years ng paglalakbay ng mga Israelites, sa pagtakas nila mula sa Egypt, dito sila tumawid sa ilog na to. Dito sa site na to ang final crossing nila bago sila makapasok sa Promised Land. Kung sa Red Sea ay nagpakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa paghati ng dagat para makatawid ang mga Israelites. Dito naman sa Jordan River, dito muli ay nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa mga Israelites. Pero bago yan, nakikita niyo ba ang magkabilaang flag dito? Ang flag ng Jordan at ang flag ng Israel. Ito ang nakaka-amaze at interesting part ng Jordan River. Ang tubig dito ay humahati sa dalawang bansa. Ito ang nagsisilbing natural border ng Jordan at ng Israel. Walang harang, walang pader na makikita, kundi tanging tubig lang. Ilang metro lang ay makakatawid ka na ng Jordan. Sinabi ko nga sa pinsan ko na nasa Jordan, maaari siyang makasaglit dito para kahit papano magkaway-kaway at magkumustahan man lang dito. Pero nataon na masama yung pakiramdam niya. Sabi nga niya ay palagi daw sila dito pumupunta. Tuloy tayo from Book of Joshua. Mababasa naman dito kung paano tinulungan ng Diyos ang mga Israelites na makatawid dito. At sinabi ni Joshua sa mga tao, "Linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang himalang gagawin ng Diyos." Sa pagtawid nila dito ay bitbit ang Ark of Covenant. Naglalaman ng dalawang bato kung saan nakasulat ang 10 Commandments na binigay ng Diyos kay Moises sa Mount Sinai. Laman din nito ang Golden Pot of Manna at ang tungkod ni Aaron. Ito ay mahalaga at mga simbolo ng covenant ng Diyos sa mga Israelita. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sila sa ilog ng Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. Ang agos ng tubig ay pababa sa Dead Sea. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng Ark of Covenant hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. Libo-libong Israelites ang tumawid dito na pinakitaan ng Diyos ng himala. Pagtawid nila ay nagkampo sila sa Gilgal na nasa silangan ng Jericho. At hindi lang yun, sa 2 Kings chapter 5, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbon na nagngangalang Naaman, isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Sa ilog ng Jordan ay naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbilin sa kanya. Balik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Sa 2 Kings chapter 2 naman, dito ay nakyat sa langit si Elias. Nang dumating na ang oras ni Elias, napunta ng Diyos sa Jordan River si Elias at doon tinangay ng malakas na ipo-ipo. Marahil ay magtataka kayo kung bakit ganito yung kulay ng tubig dito. Madaan kasi ang mga tubig mula sa farm areas ng Israel at Jordan. May mga bahagi ng tubig na nagagamit sa irrigation at sa pagbabago na din ng panahon. At sa lawak at laki naman nito, maaring mas malaki noon ang Jordan River. Na sa paglipas ng maraming panahon, ito na lang ang makikita natin. Ang Bethany Beyond the Jordan, Al-Magtas na tinatawag nila ngayon. Doon pinapaniwalaang naisagawa ang pagbautismo kay Jesus. Hindi nga lang namin mapuntahan kasi nasa Jordan side. Dating bahagi din ng Jordan River dahil nga sa paglipas ng panahon, unti itong lumiit at mas makitid ang nakikita nating river ngayon. Dito sa Bible map, ayan, makikita natin kung paano yung pagdaloy ng tubig sa Jordan River nanggagaling dito sa Mount Hermon, sa parte ng Mount Hermon hanggang sa Galilee, ayan, dito sa Tiberias, papuntang, ito, dumadaloy dito sa river, Jordan River, at papunta dito sa Dead Sea.
Ito ay parte ng West Bank, Kasireliahon. Ang mga nakatira dito ay mga Palestine, pero open ito for tourists. At sa daan naman pa uwi, makikita dito ang napakalawak na plantation ng dates. Sa susunod nating video ay pupuntahan naman natin ang Mount of Temptation, kung saan after ng baptism ni Jesus ay umakyat siya sa bundok para mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Tinatawag nila ngayon itong Mount of Temptation, kung saan doon siya sinubok ni Satan. Kaya abangan nyo na lang po yung mga susunod nating mga video. Thank you for watching! Kanya-kanya di numnemda